Sa puntong ito, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Diyan ho tayo sa may bahagi ho ng Bicol Region. Hustisya panawagan ho ng ina ng Divina Gracia sister na brutal na pinaslang dyan ho sa lungsod ng Naga. May buong detalye dyan ng Bombo Radyo Naga. Hustisya. Yan ang panawagan ng ina ng Divina Gracia sister na brutal na pinaslang sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Erlinda Divina Gracia, ina ng biktima, sinabi nito na wala man itong alam kung ano ang mga naging problema ng kanilang mga anak dahil hindi naman aniya nagkikwento sa kanya. Nalaman na lamang nito kamakailan lamang na nakipaghiwalay na pala ang kanyang panganay na anak na si Claudette, 27 anyos sa kanyang ka-live-in partner. Kwento pa nito na noong unang linggo ng Disyembre ay umuwi ito sa kanilang bahay at napansin nito bilang isang ina na may problema ang kanyang anak. Ngunit nang tanongin nito ay wala umanong problema. Ayon pa kay Erlinda, ngayon lamang nito nalaman na mayroon pala itong mga messages o conversation sa kanyang mga pinsana kung saan dito nito sinabi ang kanyang mga problema. Maaalala na tagpuang wala ng buhay ang magkapatid na Claudette at May sa magkaibang barangay ng lungsod ng Naga kung saan si Claudette ay nagtamo ng maraming sugat kasali na ang pagkaputol ng kanyang kanang kamay at maraming taga naman sa kanyang kaliwang kamay. Habang ang katawan naman ni May ay natagpuang nakabalot sa isang bedsheet at nakatali ng electrical wire. Samantala ang pinangyarihan ng krimen at ang nakuhang ebidensya ng mga otoridad ay nagtuturo sa primary suspect kung saan ito ay ang ka-live-in partner ng isang biktima. Ayon kay Police Colonel Galvert P. Fariñas, City Director ng Naga City Police Office, na crime of passion ang dahilan ng krimen base sa mga ebidensya dahil ang anggulo na kanilang tinitingnan base sa account ng mga biktima na nagsasabing nakakaranas umano ito ng pang-aabuso galing sa suspect. Maaalala naglunsad na ng malawakang operasyon ang Philippine National Police Bicol upang makamit ang sinisigaw na hustisya ng kaanak ng mga biktima. Nakaburo na rin sa ngayon ang mga biktima sa kanilang tahanan sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Sa ngayon, panawagan na lamang na Erlinda sa suspect na sumuko na ito sa batas dahil natatakot na rin umano ito na kung kayang gawin sa kanyang mga anak ay baka gawin rin umano ito sa kanila. Bilang isang inanoy, sobrang sakit ang naramdaman ko. Sumuko ka na. Magkaroon ng hustisya ang kamatayan ng mga anak. Alam ko, naririnig mo ito, mapapanood mo yan. Kaya sana, Marte, makonsensya ka. Sumuko ka na. Sobrang hirap na nang nararamdaman ko at ng buong pamilya ko. Yun lang ang hiling ko sa iyo, Noy. Sumuko ka. Isuko mo na yan sa pulis, yung buhay mo na yan. Mula rito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Angelica Basqueño. This is Bombo Radyo Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information na basta radyo. Bombo!